6 na taon na. Yihi! 6 na taon nang mag-live-in itong si Pat at ang kanyang partner. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring pagyayaya na kasal. Pero yan daw ay matapos na mag-propose naman itong si Ronnie kay Pat 4 years ago. Sa 6 na taon na kanilang pagsasama, 4 years ago nag-alok na ng kasal. Pero ang hinala ng kinakasama nitong si Ronnie ay binigyan lang daw siya nito ng assurance ng kasal noon. Dahil parang yun daw yung panahon na nagkakalabuan sila. Okay? Ayan, idagdag pa yung taon-taon na pag-uusap nila ni Pat para sa kanilang kasal, pero palaging depensa raw ni Ronnie ay kulang pa raw sila sa budget. Kulang pa rin sa arip, sa pera. Okay? Mula po sa Bulacan, kausapin na nga natin, Pat. Magandang tanghali sa iyo, Pat. Hello po, good afternoon po. Pat, 6 years na kayo nitong si Ronnie. Okay? Yes po. 6 years na mag-jowa, 4 years na mag-live-in. Ano na ba mga pinagkakaabalahan nyo naman sa buhay? Parehas po kami nag-work, tapos nag-business din po ako. Kumusta naman ang inyong mga ipon-ipon? Nasisilip-silip at napag-uusapan nyo ba? Opo, as of now, puro ipon pa rin po. Kumbaga, more on the future po kasi talaga. Ganun Yes, po. oo. Sa pagli-live-in ninyo, hindi pa naman kayo nabiyayaan ba ng baby? Wala pa po. Okay, at hindi nyo pa, kumbaga pinaplano nyo talaga, no, yung future ninyo. Ikaw ba, sabi mo nga, 4 years ago, pinangakuan ka na, sige, pakakasalan kita. Ayan, sige nga, sabihin mo nga, yung, yung sitwasyon nung sinabi sa yan ni Ronnie. Dahil parang duda ka no? Sabi mo parang on the rocks yung relationship ninyo noon at sinabi lang sa iyo na pakakasalan naman kita Ayan, bilang assurance. Pero 4 years after, wala pa rin. Paano ba sitwasyon nun? Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Okay naman po kami. Kumbaga, nung backstory lang po na kaya po siya nag-propose nun kasi po nagkalaguan kami. May situation po kasi nun na talagang pang-break na po talaga kami. Tapos, dun po yung time na saktong birthday ko po, nag-propose po na pakakasalan daw niya po ako, na kumbaga ibibigay niya daw po lahat. Kumbaga, alam niyo na po yung mga flowery words. Ganun po. Siyempre, ako po, pumayag kasi po, ano na po talaga ako. Kumbaga, date to marry na po ako. Ayoko na po kung kumilala ng iba. Pero, pero Pat, 24 years old ka pa lang. So, 4 years ago, 20 ka pa lang noon. Talagang gusto mo nang mag-asawa na maaga. Kasi po, living independent po kasi ako. Kumbaga, solo na lang po talaga ako. Kumbaga, tapos na po kasi ako sa mga place na mga barkada po, Kumbaga, wala na po kasi sa ganun place. Kasi kumaaga din po ako mag-work. Kumbaga, talagang sarili na lang po yung binubuhay ko. Itong si Ronnie, ganyan din ba ang outlook niya sa buhay? Tapos na rin ba siya sa barkada? Talaga ba kahit pa nangako nga siya 4 years ago na magpapakasal na kayo, hindi nga lang natutuloy hanggang ngayon, kumusta naman siya? Ganyan din ba ang mga pinaggagawa niya na o medyo parang alumpihit pa rin? As of now po kasi, medyo focus pa din po siya sa barkada, sa inom, sa hobbies niya na basketball. Kumbaga, syempre, parang lagi po, everyday, tinatanong ko po yung sarili ko na, tama ba na pumayag ako, ganun. Tapos, iniisip ko rin po na, bakit po ganun pa rin siya, kung gusto naman niya po palang mag-settle down, bakit hindi pa rin po siya, kumbaga, ready to settle down. Ayan, pero yung mga responsibilidad naman itong si Ronnie, nagagawa niya naman bilang partner. Nakakapag-ipon naman sa future, wala naman siyang masamang bisyo na pinapasok. Kumbaga, nakikipagkaibigan lang rin naman pala. Ala po, talagang sobrang barkada lang po.
like 5 a.m. na umuwi ng morning, 4 Mm. a.m. Ganun po. Siyempre Mhm. ako po nag-iintay din po ako. Ganun po yung baga, parang sa akin po, parang ay may kulang pa ba? Parang Oh. ganun. Para maging maayos siya. Kumbaga Mm. mahubog ko siya at dama na pakakasalan ako. Ganyan po. Hmm, okey, ito bang si Ronnie kasing idaran mo lang? 24 years old din? Ano po, mas matanda po siya sa'kin. 8 years old na po siya. Okay, 28. So, 'yan, well, ideally dapat nga medyo, mas seryoso na rin sa buhay ano, ayan. Pero, I don't think ano, Pat, kasi parang may binanggit ka na parang, ginu-groom mo itong si, Ronnie, oo, para maging ideal man mo. 'Di ba? Hindi ba parang ano 'yan, hindi ba parang, nagiging manipulative tayo niyan, sa parting 'yan? Hindi po kumbaga kasi, kumbaga siyempre po wala po siyang mother. Kumbaga inaano ko lang po siya na sana tama po yung act niya as 28 years old. Ganun Hmm, po kasi hindi po minsan accurate, hindi po minsan nagtutugma yung actions na sa wordings niya, ganun hmm, po. Tapos yung kumbaga sa pag-iintay lang din po, yun na lang po. oo. Ano Ay, na po siya oo, pero umuwi. sa mga seryosong mga usapin naman sa buhay at pati na diyan nagli-live-in nga kayo sa bahay, sa mga seryosong usapin napapakinabangan naman si Ronnie? Minsan hindi po. Papaanong minsan hindi? Oh, dahil Kasi nga do'n sa siguro po, sinasabi mo na iba yung sinasabi sa ginagawa. opo, minsan po kasi na sabi ko po magseryoso siya na sana yung sinasabi niya sa akin na this year, kasi lagi po every year yun na sabi niya, this year, Eka, tara Eka, December, yung magbalak na Eka na tayo, kumuha na ng ganito, kumuha na ng ganyan. Hmm, Tapos, hindi rin po natutuloy. Kumbaga, puro words lang po talaga siya. Tapos, ina-action niya po na sobrang mahal niya po ako kahit mhm, ganun po talaga siya. Parang hindi po siya tapos kapag binata. Ganun mm. po. Kumbaga, kumbaga medyo nagko-contradict po. Mm. Kumbaga. Oo, ayan. Pero, so ikaw, ilang panahon pa ang kaya mong ibigay dito kay Ronnie para seryosohin niya talaga yung pangakong binitiwan niya sa'yo ng pagpapakasal? Eh, ikaw rin naman, baka, well, sa kahihintay mo, no? Baka naman yung mga kasal-kasal na gusto mo ay yung napakabongga o yung Ay, napaka-milyones ang ano tawag mo diyan o hundred thousands ang preparation kasal pa lang. Baka naman hindi po kasi po, nape-pressure si Ronnie dun. hindi po. Kasi nga po nung mga nakaraan po, nagpo-post na po sa barangay po na, ay hindi barangay po eh, Oh, bayan po namin. Kasi aha. magkaibang bayan po kami. Ah, may kasalang bayan doon po, mga Mm, intimate wedding lang po talaga kahit gumastos lang po pang Senomar, gato ganyan. Nagsasabi na po ako sa kanya. mhm, Ang lagi niya lang po sinasabi, out of the budget. Sabi ko, kaya naman ka ako natin. Ba't ka ako mm, ayaw mo? Sabi niya, parang ano pa daw po siya. Parang, kasi sa feel, parang nafe-feel ko po na unsure pa. Parang mhm. gano'n po. Oh, Kaya unsure ko siya yung budget. saan? Doon lang ba talaga sa usapin ng finances ninyo? Sa pera lang? Yun lang po kasi yung naano ko. Kumbaga, Hmm, kasi hindi po ano sa amin eh. Kasi po ako nagbi-business. Parang pagka po kasi nagkakabenta ako, nag-iipon ako. Kumbaga hindi na po worry sa akin ng pera about sa ganyan kung kakasal lang po eh. mm, mm. Kung ano niya po na invitation ng families niya, ng barkada, kumbaga Oh. na, kumbaga lahat dapat ma-invite sa kasal na yun. Sabi ko, Ah, kahit invite naman, pwede naman ka ako. so ang ibig sabihin, siya rin pala nagbibigay ng pressure sa sarili niya Opo, para parang gano'n po oo, yung nangyayari. kung sino yung mga iimbitahin, yun na yung, mga iniisip niya. Pero ikaw sa tingin mo, ano 'no, ready na nga ba talaga kayong, dalawa? Para sa sarili ko po, opo, ako alam ko po sa sarili ko po, opo. Pero Hmm, siya po kasi, parang hindi pa po talaga.
Mm. Oo, at hindi naman din natin pupuwedeng, basta ipilit 'yon. Pero ikaw ba, Pat, minsan ba naisip mo na parang, parang mabuti pa siguro, para makita nitong si, Ronnie yung, halaga ko, ano muna tayo, tigilan muna natin 'tong pagli-live-in na 'to. O saan ba papunta 'to? Oh, 'di ba? Opo, Naisip mo na ba 'yan minsan? O kasi alam mo minsan, kailangang iparamdam sa kanya na, "Teka, seryoso na 'to, ha, seryoso na 'tong, problema natin. Parang kasal takot ka, nagpapaliwanagan naman tayo. O, diyan ka na muna, dito na muna ako o kung sino man ang, aalis diyan sa tinitigilan ninyo, tigilan na muna natin pagli-live-in." Oo, parang ano lang naman if you come to think of it, magka-live-in na kayo for 4 years. So, basically, kumikilos na kayo sa sa bahay ninyo. Ang hinihintay niyo na lang ay yung blessing, 'di ba? Yung opisyal na pagkilala ng batas ng tao at ng batas ng Diyos sa pagsasama ninyo. Ano ba ang kinakatakot ni Ronnie? Mayaman ba sila? at sakto lang po. O kasi kapag ka, magkakaroon kayo ng mga conjugal property, yan, yung mga ganyan. O hindi kaya, very ma-share ba itong si Ronnie sa mga gamit? Hindi ba siya madamot? Ah, sa finances po kasi dun po Hmm. talaga siya madamot. Oh, hindi mo ba siya nakikita na as a red flag or Ah, warning sign? red red flag po talaga sa red flag kung pakikinggan niyo po Hmm. yung buong story ko. Pero may side din po. Siyempre naman po lahat ng tao may green flag, red flag. Mhm. Kasi meron din po siya sa akin na green flag. Pero mostly red flag po talaga. Oh. Ang Literal po. Oo, doon sa pinansyal na aspeto. So, ibig sabihin hindi mo alam kung magkano ang, nakukuha niya o magkano yung hawak niyang pera, wala kang access doon, hindi mo puwedeng tanungin? Weekly po kasi siya may sahod. Mhm. Nakikita ko naman po, payslip niya, ganito, ganyan. Pero kasi ang nagiging share niya lang po sa bahay, mostly, konting expenses lang po. Kasi Mm. ako po talaga, bills, tubig, Hmm. kuryente, tapos nagnenegosyo pa nga po ako. Mm. Kumbaga, syempre po, mas cover ko po yun. Ang laki-laki po binabayaran ko. Naku, ha. Pero, Baka naman yung konting expenses na sinasagot nitong si, Ronnie, ito yung, butal doon sa mga babayarin ninyo. O sa ₱1,565 halimbawa na babayaran sa tubig, sa kanya yung 65, taray. Oo, sa electricity na ₱3,502, sa kanya yung 2, taray. O konti, baka sa kanya yung konti ngang gano'n, ha. Pero, hindi, ine-exaggerate lang natin, ano. Pero sabi mo nga, sa kuryente, ikaw ang bahala diyan, sa tubig, ikaw rin? opo. So, ang pinaka ginagastos niya, ano yung konti na ginagastos niya? At yung mga basic necessities po, utilities, gano'n. Kasi nag-ano din ako sa food din po kasi every pag-uwi ako ng galing work. Ako Hmm. din po kasi bumibili ng food. Mm. Kasi kumbaga Hmm. nagiging expenses na lang po niya, pangbaon niya sa work, tapos kung kakain man po siya sa labas, gano'n Mhm. po, yun na lang po. Okay, Yun na lang so po mag-sa sahod niya. oo. So, Pat, you are honestly, telling us, okay, na medyo may nag-iingay na alarm kay, Ronnie pagdating sa pagse-share ng kanyang, kinikita. Tama ba? Opo. O ng kanyang kayamanan. Alam mo ba na sa pagpapakasal, sa pag-iisang dibdib ng mga may asawa, hindi ko sinasabi na merong complete access dapat ang, partner mo sa sarili mong, bulsa, ano. Ayan, pero parte talaga ng, pangakuan at pagpapaunawa sa mga ikakasal ay yung ibabahagi mo yung buhay mo doon sa ipagkakatiwala mo yung buhay mo, ay yung kalahati ng buhay mo sa partner mo at siya rin naman ay pangangalagaan mo yung, buhay niya. 'Di ba? At kayong dalawa nga ay magiging iisa.
Hindi kaya wake-up call ito sa'yo, Ann, na Pat, na inaakala mo na baka ganyan lang siya kasi ideally, matagal na kami magkasama, gusto ko na talaga siya ang pero hindi kaya binibigyan ka pa ng pagkakataon na, teka lang ha, alam naman natin lahat ng tao merong red flag, pero ang tao kapag ka hindi willing na mag-share ng kanyang buhay, hindi lang naman dun sa finances ng kanyang buhay doon sa partner niya, warning sign 'yan. Baka maging problema 'yan. Ready ka ba dun kung sakasakali? Kasi kapag ka ikinasal ka na, Pat, eh mas mahirap ng humiwalay ng basta-basta kapag ka nalaman mo, ay ganyan ka pala. Tama Kaya ba, nga Pat? po, nag-iisip din po kasi ako. Lagi ko po siyang inaanohan na sana this year, kahit sa ako kasalang bayan, sige, kaya ko ka kung anuhan yan. Mm. Hindi naman ako nakakahiya yun kasi legal naman ako sa papel yun. Mm. Wala namang kapag doon. Oo. Pero kumbaga kasi, minsan po talaga, iisip ko rin po na makakasama lang yung loob. Kasi akala ko po, yung talagang feeling ko, sana po kasi talaga, para sa akin, pero parang nanghihina rin po yung loob. Kung ba, punong-puno po yung katawan ko, simula ulog ang paa, sama ng loob. Mm. Pat, ito isa-isahin natin yung mga aspeto sa buhay. Okay, na pwedeng malaman natin. I-assess lang natin. We're not trying to judge naman itong live-in partner mo na si Ronnie. Sabi mo nga, may problema siya sa pag-share ng amount. Okay, para sa mga gastusin ninyo as live-in partners. Tama? Opo. Hindi siya, sinasabi mo sa kanya na meron tayong babayaran na ganito pero sasabihin niya sa'yo, ikaw na muna. Bahala ka na dyan. Ganun ba yon? Minsan po ganun. Kasi nga po, minsan hindi po sumasagot yung sahod niya. Tapos alam niya pong malaki rin kasi kinikita ko sa business ko. Kaya sabi niya, Iniasa na meron sa'yo kang in short. ganun, ano mo na lang, ganon. Ikaw na Bayad bahala mo na. dyan. Parang ganun po. Okay. Tapos punta naman tayo dun sa punta naman tayo doon sa aspeto na dito sa kapag ikaw ay nangangailangan ng pag-alalay lang, pagpapasama ka lang, I mean, emotionally, kailangan mo siya. Naibibigay pa ba ni Ronnie yung presence niya? Nung, kwento ko na lang po, nung time po kasi na depressed ako last year, wala po talagang emotional support. Mm. Nagalit pa po siya sa akin kasi nagka-problem nga po ako sa business ko. Nagka-problem ako, na-depress ako. Mm-mm. Hanggang mag-therapy ako. This year lang, nag-therapy ako, nag-online consultation po ako hanggang sa in-online therapy po ako. So Wala in short, talaga. medyo kinulang din siya ng presensya at pag-alalay sa iyo emotionally. Yes po. Ayan, yung mga ganyang bagay kasi importante yan kapag ka gusto mo na talaga mapangasawa ang isang tao, hindi yung nandyan lang sa mga good times, pero pagka yung mga oras ng pangangailangan mo ay nawawala siya. Nababalikan mo ba yon yung mga pangyayaring yon? Kapag ka may emergency sa mga kamag-anak mo, nagiging concern ba siya or sige na, punta mo, bahala ka dyan. O ganun din, bahala ka rin dyan. Opo naman, concern naman po siya about sa family ko. Okay. Ganon. Meron Pero naman. sa emotional health ko po talaga, all over. Mm-mm. Minsan po hindi po talaga. As in, kahit moral support, wala po talaga. Okay. Sige yan medyo bukod dun sa financial problem, dun din sa emotional support na kayang ibigay. Alam mo, nasa linya natin isang babae rin na baka nakaka-relate sa'yo no, mula sa Taytay Rizal. Itong si Ann. Oo, meron siyang ilang reaksyon, okay, para sa kanyang gustong sabihin. Eto, Ann, magandang tanghali sa iyo, Ann. Hello, Ann. Okay, ikaw ba ay nakarelate dito sa pinag-uusapan namin ni Pat? Yes po, kasi kaka-engage ka lang din. Kailan ka, congratulations kailan pa kayo engaged?
3 months ago po, Kuya Poy. Oo, ayan. At almost of the same age kayo. O itong si Anay, 25 years old. Pero anong plano? Meron na bang Yeah. date? Meron na ba talagang aktibong pagpa-plan para sa wedding ninyo? Yung range naman po is next year, late next year siya. Mga Mm-mm. ganon. Cooperative naman si fiancé. Mm. Yes po, okay naman siya. Okay naman siya. Hands-on. Ano masasabi mo dito kay Pat na 4 years ago pinangakuan ng kasal pero hanggang ngayon namumuti na ang mata niya. Simple lang naman daw yung kasalan na gusto nitong si Pat. Dun sa pag-uusap namin, ano yung nakikita mong medyo, teka ate, tagilid yan. Iba yung niyaya ka na talaga ng kasal na seryoso doon sa sinabihan ka lang pakakasalan kita para lang ma-save yung relationship. Go ahead, Anne. Ayun, Kuya Poy, I don't think ready pa yung guy emotionally. Financially kasi pwede naman siya gawa ng paraan. I think both sila nag-work and the fact na live-in na sila. Kasi kami, hindi ko, not to judge sa sa live-in, di ba? Open naman tayo doon. Iba na yung panahon ngayon. However, kapag nasa ganyang stage, kung sure na kayo sa isa't isa, dapat, bigyan niyo na ng ultimatum. So, siguro kung ako sa kanya, magbigay siya ng ultimatum doon sa guy na, for example, if hindi pa this year, di i-end. Ganun. Tapusin na. Na yung 1 year is enough. 4 years is too much. Kung gusto talaga siya pakasalan ng guy, or maybe kung 4 years ago, nag-propose sa kanya, baka lang yon, parang proposal for live-in. I don't know, something like that. Baka 4 years Yes. ago, nag-live-in sila para lang may sign of, okay, don't worry, magpapakasal tayo eventually, but it's 4 years already. So, hindi siya okay for me. Yun lang. Medyo, Bigyan mo ng ultimatum. bigyan na ng ultimatum. Isang mensahe ng isang kapwa babae na ikakasal na. And congratulations sa iyo at Thank you po. maraming salamat sa pagtawag at doon sa ibinahagi mo rin dito kay Pat na 4 years na naghihintay doon sa pangako na parehas naman kayo naka-receive. Okay, Pat, balik tayo sa iyo. Hindi nga kaya nang dahil sa 4 years na ninyong pagsasama, naging masyado ng convenient na lang dito kay Ronnie na, ba't ka kasal pa magka-live-in naman na, dito naman na tayo. Hindi ba siya nangangatwiran ng ganun? Magulo po kasi minsan siya Pero tatry ko po siya i-ask ulit. Kakausapin ko po ulit siya ng maintenance. Oo, kasi nga, syempre, yan naman talaga ay, kumbaga, gagawin lang nating legal. Kumbaga, meron ka ng sasakyan, kailangan mo lang iparehistro. Di ba? Para makalabas ka sa kalye, para opisyal kang magagamit, ganyan. Yung mga sasakyan, ganun paparehistro mo. Pagka hindi yan rehistrado, wag mong gamitin yan. Unofficial yan. Kahit sakyan mo ng sakyan yan, hindi pwede, hindi sa'yo yan. Bottom line. Ganun din sa tao. Kapag hindi pa naman talaga, tigilan nyo yan. Ayan, pero ikaw nga, Pat, ikaw, yung totoo lang, dahil nga naiinip ka na 4 years is 4 years, by 2026, kalahating dekada na ang paghihintay mo. Kaya mo pa ba maghintay? Kahit bata ka pa, you're just 24 years old, pero 4 years nang on hold yung yung relationship mo dyan sa pakikipag-live-in, kahit ang gusto mo naman na talaga ay marriage. Nagbigay naman na po ako sa kanya ng hanggang December. Kung hindi po talaga, alis na po ako. Ayan. Kumbaga, matagal na po kasi namin siya pinag-aawayan. Hindi na po kumbaga healthy. Kung yes. paulit-ulit lang po, kumbaga yung argument namin. Yan. Alam mo, parang sa pag-uusap natin, parang naramdaman ko na naubos yung energy mo. Feeling ko ganun ka talaga ka emotionally attached doon sa at affected doon sa pinag-uusapan natin kasi hindi na biro yan. Mga ngalahating dekada na ang paghihintay.
ano ba ang plano mo sa akin? Kahit sa pag-apply natin sa mga trabaho, pinangakuan tayo, natatawagan kita, kahit pa may backer ka, kahit pa may-ari ng kumpanya yung kakilala mo, pero hindi ka tinatawagan for 4 years? May hinihintay ka ba talaga? Di ba ganun yun? Opo, ganun nga po. Hmm. Pat, sige. Ito na lang, basahin lang natin. Yung ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin sa Facebook, sabi ni Rosalina Dalangin, iwan mo na yan, hindi ka niya mahal. Huwag ka magmakaawa na pakasalan ka. Gusto lang niya ng comfort zone. Ayan, sabi naman ni Jennifer Fernando, baka naman gusto nung guy, magkaanak muna kayo. Oo, yan ang wag na wag mong gagawin, please, Pat, ha? Oo, yung baka isipin mo kasi, yung iba kasi gusto, ay, pagka nagkaanak siguro kami, pakakasalan ako. Please, 4 years nga naghintay ka, kasal. Sabi mo nga, simpleng kasal lang ang hinihintay mo. Kasalang bayan pa nga at that, di ba? Kumbaga, makakamenos-menos kayo ng malaki. Ayaw, ito pa, mas malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak at tuloy-tuloy yan. It's a lifetime, ano yan? Ano no? Sorry? Lifetime commitment po kasi pag Yes, nagkaanak. lifetime commitment yan and responsibility. Oh, papasukan mo pa ng ganun, magkaanak na tayo para seryoso na talaga. Bakit? Hindi ba ako seryoso sa'yo 4 years ago pa? 6 years ago pa? 'Di ba? Yun yun yung dapat mong isipin. Kaya Pat, ito na ang pagkakataon mo naman para mailabas na lahat ng nasa loob ng dibdib mo na gusto mong sabihin kay Ronnie na pinaghihintay ka. Yes, alam natin mahal mo siya at alam din natin na mahal ka rin naman niya. Of course, hindi ka papayag na meron kang kasama sa loob ng bahay for 4 years, magka-live-in kayo, hinahalikan mo, niyayakap mo na hindi ka rin mahal. Okay? Pero ito pa rin kasi, yung pangako, kailan ba matutupad yan? Ito na ang pagkakataon mo. Pat, ilabas mo na kung ano ang sinasabi ng puso mo. Message na lang po sa kanya. For Ronnie, Sabihin mo Paano na lang, maging- Ronnie. Sabihin mo, Ronnie. O, kausapin mo siya. Yan, sana go ahead. maging respectful sa'yo yung times na minsan ayoko na, minsan hindi ako umuwi, sa mother ko ako umuwi para lang maramdaman mo. Minsan mahalaga din ako. Gusto ko sana ako pa din, kaso parang malabo. Kasi nga, ganyan ka. Hindi mo kayang makipag-commit sa akin for all over 4 years na engaged tayo. Wala kang balak. Kumbaga, kung siguro magbe-break man tayo, sana yung magiging next mo, pakasalan mo na agad. Hindi yung pinatatagal yung pakatulad ng sa akin. Kasi masakit. Mahirap mag-antay sa wala. Mahirap mag-intay sa yung pangako na sana in that week lang, days lang dapat matupad na. So, hindi talaga. Sana maging wake-up call na lang sa'yo this year kung ano man magiging kahinatnan. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Pat, at sana nga nakatulong ang ating programang Heart to Heart para mailabas mo rin at maibulalas ang iyong matagal-tagal na rin naman talaga na binibitbit sa iyong dibdib na paghihintay sa pangakong kasal ng iyong live-in partner.